Topic natin, menopause at perimenopause. Isa sa sintomas nito ay nawawalan ng interes sa pagtatalik. Kasi bakit? Masakit, very dry yung puwerta ng babae kapag nagme-menopause na. So, ang resulta nun, masakit sa pagtatalik at marami pang ibang issues. So, yung mga nararamdaman ng isang nagme-menopause ay tatalakayin din natin at pwedeng magsimula ang inyong menopause sa edad 40. Merong mga warning signs o kadalasang mga nararamdaman ng mga kababaihan kapag nagme-menopause na sila. Katulad ng hot flashes, sobrang pawis, hindi mahimbing yung tulog, mainit ang ulo, vaginal dryness, masakit ang pagtatalik, makakalimutin, at saka yun nga, walang interes sa sex. In perimenopause, irregular na ang regla ng isang babae. Average perimenopause, mga 3 to 4 years. Yung iba, 10 taon tumatagal. Ano ang average age? 47 to 51 years old. Pero sa iba, 40, ay nagsisimula ng bumaba ang kanilang estrogen. Ano ang estrogen? Hormones ito. Ito ay chemical sa dugo na galing dun sa mga glands, katulad ng utak natin. Tapos messenger tong hormones, pupunta siya sa cellula. Isa nga dito ay yung tinatawag natin na estrogen. Pwede din yung FSH or testosterone. Yan yung mga hormones ng kababaihan. So, nagbabago-bago yung level ng ating hormones na estrogen. Kaya natin nararanasan yung sintomas ng perimenopause or menopause, katulad ng mga hot flashes, insomnia, headache. Ang estrogen, 3 klase ang ginagawa ng ovaryo natin. Kailangan nyo marinig yon kasi baka makita nyo dun sa inyong mga gamot, katulad ng estradiol, estron, at saka estriol. Para alam lang ninyo yung mga gamot nyo. Kasi yung cells natin, para yung starters. So, ang pangsusi sa kanila ay yung hormones, katulad ng estrogen, ika nga. So, yung estrogen, pwedeng pumunta sa buong katawan. So, kaya nga may epekto ang estrogen pagdating sa ating utak, sa ating heart, sa ating atay, sa breast ng isang babae, sa buto, tsaka dun sa mga reproductive system, katulad ng ovaryo, bahay bata, at syempre sa kutis ng isang babae. So, simulan na natin ano ba yung mga nararamdaman ng isang nagme-menopause o perimenopause. Usually, number 1, kaya pumupunta sila sa doktor, init na init sila, hot flashes. Tapos sa gabi, night sweats, sobrang pawis, talagang basang-basa na sila ng pawis. Tumatagal to 1 hanggang 5 minuto, mainit, pawis, may kasabay pa siyang palpitasyon. Usually, yung mga nag-menopause, marami nagsasabi, nagpa-palpitate sila. Medyo hilo lagi or lutang, lightheaded. Parang may gumagapang sa balat, parang laging merong ants sa inyong balat, kasama din yan. Gaano kadalas nararamdaman ng isang babae? 3 o 4 na beses sa isang araw. Sa ibang babae naman, 3 o 4 na beses kada linggo. Tapos, yun nga, hirap sila lagi makatulog kasi nga sa sobrang init. Ang theory nga ni Dr. Robert Friedman ng Wayne State University School of Medicine, kaya tayo nagkakaroon ng sobrang pagpapawis kasi tumataas na nga yung temperature sa katawan. So, magpapawis ka na, tapos yung ating mga ugat idadilate na, kaya namumula tayo para mabawasan yung init sa katawan. Ano yung treatment o gamutan? Ito po yung solusyon. Gumawa ho kayo ng diary. Isulat nyo yung mga triggers. Bakit kayo pinapawisan? Baka naman maiinit ang iniinom nyo. Ang stress, nakakapagpapawis din. Baka may gamot kayong iniinom na nakakapagpapawis sa inyo. At saka yung caffeine, iwasan na yan. Yung isusot yung damit, gawin nyo layers para mabilis magbawas. O pag gininaw na kayo, mabilis din magdagdag. So, dagdag-bawas lang yung ating damit. So, in layers. Uso na ho ang electric fan na portable. Maraming nabibili ngayon. Lagi kayong may dala niya para hindi kayo... Kasi pag fan kayo o nagpamaypay kayo, yung act na nagpapaypay kayo, lalo kayong papawisan doon. So, mas maganda yung electric fan na portable. Tapos, mag-shower bago matulog.
maglagay ho kayo ng malamig dun sa ilalim ng unan nyo para babaliktarin nyo yung unan ninyo pag natutulog kayo. Maglagay na ho ng extra damit sa tabi para kung kayo ay sobrang pawis, mabilis lang magpalit. Tsaka syempre, malamig na inumin sa tabi ng inyong kama. Tapos, pwede kayo deep breathing exercises. Ibig sabihin, 6 to 8 hinga kada minuto. Inhale sa ilong, labas or exhale sa bibig. Yun po ang deep breathing. Walking 30 minutes a day sa bandang maaga pag hindi pa mainit. Laban ho yun sa stress. Pwede ho kayong kumain ng mga soya kasi phytoestrogen yun, pero in moderation ha, wag sobra. Kasi baka makatulong din yun. Yung mga soya, garbanzos, nandyan din ho yun. Nagkakaroon, eto nga, bakit masakit magtali? Kasi may vaginal dryness o changes sa puwerta ng isang babae. Mas nagiging tuyo, manipis, maga. Yung iba nga, kawawa, nagkakaroon ng atrophic vaginitis. So, anong gamutan? Meron pong mga creams na pwedeng gamitin na nire-reseta ng OBGYN. Ito yung mga estriol creams or tablets. Pag po nagtatalik, pwedeng gumamit ng KY jelly. Huwag hong lotion o baby oil. Hindi ho yun ang dapat gamitin kasi nagkokoso ng infection. Panay ang inom ng tubig. Iwas sa sabon sa puwerta. Tubig lang pwede ng pang-wash sa puwerta. Isabay nyo na lang yung pagsasabon ng puwerta kapag naliligo. Walang masyadong mga fabric softener or matatapang na sabon panlaba ng inyong underwear. Ang underwear, all white, all cotton, para mas presko, pwedeng boxer shorts, palit ng damit agad kapag nag-exercise. Pag perimenopause o menopause, nagbabago na ho ang ating regla. Humahaba, umiikli. Yung iba ang problem, mas maraming lumalabas na dugo. So, heavier yung period nila. Tsaka mas masakit din sa period nila. Ang problem dito, nagkaka-anemia o kaya yung sobrang pagkapagod kasi nga bumababa yung ating CBC. So baka kailangan uminom tayo ng mga gamot para pampataas ng ating CBC. Kaya pag sobrang lakas ng regla nyo, mag-visit kayo sa inyong OBGYN. Ito, maraming nagre-reklamong mga kababaihan, hindi makatulog sa gabi. May insomnia. Ibig sabihin, hindi diretso yung tulog nila disrupted. Ano ang solusyon? Kailangan parehong oras ng tulog at gising araw-araw kahit na weekends para yun na, masanay na yung inyong body clock. Iwas na ho sa caffeine kapag hapon at gabi. Mag-ehersisyo sa mas maaga para mas pagod yung katawan. Yung kwarto kailangan madilim, malamig at tahimik. Ngayon, ito sinasabihin, kasi menopause na yan, kaya masungit. Mood swings, irritable, masungit. Ang dahilan ho talaga nito, maaaring hindi doon sa estrogen, pero yung stress sa buhay. Baka naman may problema sa pera, pag-alaga ng mga tumatandang mga magulang na may sakit, may problema sa asawa, sa trabaho. So, kailangan po solusyonan natin yung ating mga problema at ang ating mga iniisip. Eto, sabihin, maraming naging makakalimutin. May problema sa memorya, konsentrasyon, mabilis makalimot. Actually, halos lahat yan, hindi ho kayo nag-iisa. Ang dahilan talaga niyan, pag-edad. Maraming iniisip, hindi dahil dun sa inyong estrogen. Okay, so anong gagawin natin? Isulat, gumawa ng listahan ng lahat ng gagawin sa maghapon. Tapos, lagi niyong titingnan yon para ma-remind kayo. Tapos, daily routine. Parehong lugar palagi kung saan nyo ilalagay yung pera ninyo, yung susi ninyo, tsaka yung mga gamit na madalas gamitin. Kung sa kusina, gumamit ho kayo ng whistling kettle para alam nyo na meron kayong iniwan na nakasalang dun sa inyong kalan. O kaya maglagay kayo ng timer sa pagluluto. Tapos, sasabihin, mabilis ko malimutan yung pangalan. Paulit-ulit mong idaan sa isip ang pangalan ng isang tao. Lahat ho tayo nakakalimot talaga ng pangalan. Ito po, marami sa mag-asawa, hindi na close, nawawala na ho ng interes sa pagtatalik. Ang problem kasi dito, yung emotionally distant yung mag-asawa. Baka hindi kayo nag-uusap.
Alam nyo po, yung lalaki na dumadaan din sa andropause, humingi ho tayo ng tulong sa ating mga urologist or yung doktor ng kalalakihan. Baka nahihiya lang siyang magsabi sa'yo. Tapos yung mga babae, dahil nga may kirot or may iba pang nararamdaman, masakit sa puwerta, makati sa puwerta, pumunta naman ho tayo sa ating mga OBGYN. So, para magamot kayo ng sabay, makapag-usap kayo, ano ba yung nagiging problema. So, lahat ho yan, may solusyon pagdating sa pagtatalik ng mag-partner. So, ano ba yung pangangailangan? Ano yung gusto? Siyempre, mas lagi na kayong parehong may low back pain, may paraan din ho dyan. Tapos, ano ba yung mga expectations? Marami tumataba kapag umeedad na, kasi talaga hindi physically active o hindi nag-e-ehersisyo, tamad, or busy mag-exercise. So, anong gamutan? Tamang dami at klase ng kakainin, mag-exercise. Magtimbang ho kayo once a week. Tapos, isama nyo na, i-measure nyo yung waistline nyo kada isang linggo. Tapos, mura na ho ang pedometer ngayon para mas makapaglakad kayo sa mga malls, sa mga parks, o dun sa loob ng village ninyo. Problema din, hindi na mapigil yung pag-ihi o kaya minsan tumatagas, pag tumawa, bumahing, umubo. Kasi po, pagbaba ng estrogen, yung lining o daanan ng ihi numinipis din. Bukod pa dun sa panganganak. So, kailangan bladder training o pinipigil. Tapos, meron din tayong tinatawag na Kegels exercises. Exercise, taas, baba. Pati po sa kalalakihan yon. At pwede po tayong mag-consult urogynecologist. Ito yung dun sa pag-ihi ng mga kababaihan. Iwas din ho ng mga nagpapaihi ng mga inumin para hindi kayo ihi ng ihi. Tapos, syempre, problema din, kumukulubot yung ating kutis. So, kailangan, dahil lahuyan sa lahi, tsaka sa genes, tsaka syempre pag umiidad, parang mas lumiliit yung facial bone natin. Dito kailangan yung mga moisturizer, hindi kailangang mahal, pwede ho ang mumurahin. Pareho lang ho epekto nun. Tapos pwede kayo magpayong, yung dark payong, tsaka sombrero, sunscreen, at sunblocks. Yung iba din ho, nagsasabi masakit ang ulo nila. Ito nga kasi yung pabago-bagong level ng estrogen. So, nagkakaroon din ng trigger dun sa migraine nyo. So, tanggalin nyo yon, alamin nyo yung trigger nyo. Baka naman stress, o yung puyat, o yung chocolates. Tapos, syempre, ayoko din na magkasakit kayo. Pag umiedad, mas nagkakaroon ng high blood. So, kailangan ginagamot ang high blood para hindi din tayo ma-stroke. Iwas sigarilyo, mag-ehersisyo, 30 minutes a day. Kung pwede, maglakad-lakad. Sa break time, sa trabaho ninyo, maghagdan imbes na mag-elevator. Magbaon lagi ng rubber shoes para makapaglakad-lakad kayo. Mas kakainin gulay, prutas, isda, at saka yung mga nuts o mani. Iwas po yung mga maaalat. Tapos, syempre, konti lang ang dami. Portion pa din. Huwag ho laging 2 bandehado. 3 beses lang ho kayo kakain. At kung pwede, may 2 maliit na merienda. Huwag hong panay-panay ang nguya sa buong maghapon. Hindi yung napakadaming beses kumakain sa maghapon. Iwas na rin sa mga matatamis na inumin kasi nakakapagpatabayan. So, para makaiwas sa stroke, gamutin yung high blood nyo, tamang timbang, tsaka syempre kung meron kayong mga irregular heartbeats, ipagamot nyo yan. Ayoko din ho na lumambot ang inyong buto kasi kapag lagi hong nababalian ng buto, syempre, ma-o-hospital, mas humihina ang isang tao. Osteoporosis ang tawag dyan. Pwede ho kayong kumain ng mga high calcium na pagkain katulad ng mga milk for seniors, yogurt, sardinas, berdeng dahon ng gulay. Generic po na calcium carbonate, kailangan lang po 1 tablet, 500 mg lang po, isasabay sa pagkain. Meron po yung mas mahal na pwedeng may pagkain o wala. Yun po yung calcium citrate. So, pwede din. Tapos, syempre, magbibilad tayo sa araw para sa vitamin D, 20 minutes a day. Pwede din galing sa pagkain tulad ng sardinas, itlog, kabute, mga tamban, yung mga fishes, at maglakad-lakad akyat sa hagdan. At paalala sa mga kapwa ko kababaihan, libre naman ho magkapa, mag-self-breast examination kada
katapusan ng bawat buwan at kung pwede tayong mag-mammogram every 3 years pagtungtong ng edad 40 pataas. So maraming salamat po at good luck sa inyo. Kaya nating labanan ang menopause.